God, what are we supposed to do when kids shooting kids is all over the news? Most of us can't watch our TV. So, ang ating pag-uusapan ngayong gabi dito sa ating Wednesday Word, when do stoppage start? Kailan yung paghinto ay nag-uumpisa? Grabe no? Pareho contrasting word. Kailan nag-uumpisa yung paghinto ng isang Kristiyano? Kailan nag-uumpisa yung parang gusto mong mangayaw sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Hindi naman to issue ng hindi mo mahal si Lord, mahal mo si Lord, mahal din tayo ni Lord. Hindi yun eh. At titingnan natin sa Bible ano yung mga instructions niya na tila baga nawawala sa atin at tuloy nararamdaman natin yung parang ayaw ko na. Ano ba, pagod na ako? Yung ba talaga yun? Hindi eh. Hindi talaga yun eh. Alam nyo, lahat ng mga na-born again, automatic yan gusto niya maglingkod sa Panginoon. Hindi yun nawawala kasi alam niya, gusto niya paglingkuran ng Panginoon. Pero ang question, bakit natin ito nararamdaman? Kaya sabi ko nga, when do stoppage, yung paghinto, kailan yung paghinto ay nag-uumpisa? When do stoppage start? So, bubuksan natin yung Bible natin sa Book of Joshua. So, if you have your Bibles with you, please, samahan niyo ako. Ito yung panahon na ang Book of Joshua kasi ay binanggit dito yung panahon na ang ating kapatid na si Moses ay namatay at ang kanyang kahalili doon sa ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon ay yung tinatawag natin na paghalili ni Joshua. Ngayon, ano yung tanong ng Panginoon dito kay Joshua? Sabi niya, hindi ba sabi ko sa'yo lakasan mo loob mo? Yun ang tanong eh. Kasi alam din niya na parang napipigilan siya, parang nababaghan ang kanyang kalooban. Dahil nga sa dinanas siya mabibigat ng mga pagsubok. Marami na nga nang pinagdaan ng trials, ngayon naman ay parang mas lalong bumibigat kasi nga yung pagsubok na dinadaanan niya, wala na siyang katuwang, wala na si Jesus, hindi si Joshua, si Moses. So, buksan natin yung Bible natin sa Book of Joshua, chapter 1. Yan, Joshua chapter 1. Ang sabi rito ng Bible, sa verse 6. Tandaan nyo, bago natin basahin yung verse 6, ang senaryo dito sa verse 1 ay namatay. Namatay na si Moses and now the Lord had to pursue the plan for Israel. So sabi niya rito, after the death of Moses, verse 1 Joshua chapter 1 verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Tuloy na natin hanggang 8. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, and all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Verse 7, inulit niya uli, be strong and very courageous. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tapos yung tanong niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So dito, ang common na pwedeng mangyari sana ay mangayaw na si Joshua because their leader, their pastor, died. Itong si Moses. But God had to pursue the plan for Israel. Kahit pa sabihin natin na si Moses ay kinuha na ng Panginoon, sabi dito ng Bible,
the show must go on. The plan of the Lord must be pursued and must be continued. So ngayon, ang tanong natin uli, bakit sinasabihan si Joshua na be strong and be very courageous? Ang kuman sa kanya, puro go. Pero alam ba talaga nila ang damdamin ni Joshua at that moment? So yung pag-uusapan natin, bakit siya pinapago, bakit siya ina-assure, bakit sinasabi na tapangan mo, lakasan mo, loob mo. Sabi niya, at dilidilihin mo ang kanyang mga salita araw at gabi. Tapos sinabi rin ng Bible na ang Panginoon ay pangungunahan ka. Ngayon, ano ba nangyari kay Joshua? Was there a moment of stoppage? Meron bang naramdaman talaga siyang ayoko na, gusto na niyang huminto? Kaya ipag-uusapan natin ngayong gabi. So sabi ko nga, when do stoppage start? Kailan yung paghinto ay nag-uumpisa? So, mag-pray muna tayo lahat ay umuko, tayo manalangin. Let's ask the Lord to give us the understanding for His Word. Maunawaan natin ito. Panginoon, salamat po na yung gabi, hayaan mo Lord, na yung mga salita ay magbigay po sa amin ng encouragement. Recharge us Lord, revive us Lord. At higit sa lahat Lord, help us to refocus sa aming buhay Kristiyano bilang mga manggagawa. Kami Panginoon makapagpatuloy sa paglilingkod. Lord, tulungan mo kami na sa aming pag-aaral po ng iyong mga salita ay lubos namin ito maunawaan. We ask you, Lord, to forgive us, Lord, sa aming mga kasalanan. Everything, Lord, everything na aming mga sinabi, mga nagawa. Lahat po ng mga hindi sinasadya at mga sinadya, Lord God. Please have mercy upon us. Make us acceptable in your sight. Salamat po, and as we study your word, we pray that the Holy Spirit will be with us, Lord God. Samahan kami nito, Panginoon, habang yung mga salita ay pinapahayag. Mangusap kayo, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po, Lord. This all we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. O palakpakan naman natin si Lord kahit dito marinig yung palakpak nyo. Amen. Okay. So sabi nga natin, kailan nag-uumpisa yung tinatawag natin na paghinto. Sabi nga, kung titingnan ninyo, para siya contrasting. Pag-uumpisa tapos paghinto. Kailan humihinto yung pag-uumpisa uli? O parang nga sinasabi natin, kailan ba nag-uumpisa pagka yung gusto mo nang huminto? Ano ang mga naging dahilan? Una-una, babalinggitin ko lang uli, bago ito nangyari, itong utos na ito, nilinaw ng verse 1. Moses, my servant, is dead. Sa kanya, kay Lord, si Moses, servant. Pero kay Joshua and all the Israelites, Moses was their pastor. Moses was their leader. Somebody whom they looked up to. Kaya lang, sabi nito ng Bible, kung titingnan ninyo rin, nakasulat na malinaw, arise, sabi sa kanya, because we have to pursue the plan of the Lord. Kung minsan may mabibigat na mga problema, may mga dumadating sa atin, para tayong natitigilan pansamantala. Minsan para tayong natitigatig, minsan para tayong natutulala, minsan para hindi ka na makagalaw. At dahil hindi ka makagalaw, kung titingnan mo ano yung naging dahilan, yung mga mabibigat na problema dumating sa atin. So una-una, kailan nag-uumpisa yung sinasabi natin yung stoppage? So dito, gusto kong pansinin ninyo na yung mga issues, bakit may stoppage na nararamdaman ang isang tao. Una-una yung issue on courage. Kaya kung mapapansin nyo, 3 hanggang 4 na beses sinabi sa kanya na be strong and be very courageous. Talagang pinagdiinan nyo sa kanya, be strong and be very courageous. Excuse lang ha, inom lang ako ng water. Okay, so ano ba yung issue on courage? Kasi at that time, 2 things mapapansin niyo rito, merong ongoing trials na pinagdadaanan itong si Joshua. May ongoing trial siya, tapos ngayon, may incoming testing na binibigay sa kanya. May incoming tasks. Ano yung incoming task? Tayo ka na. We have to go. Pupunta tayo, tatawid tayo ng Ilog Jordan because we have to lead these people, itong Israelites, papunta doon sa lupang ipinangako ko sa kanila. Okay, patay na. Wala na si Moses. Hindi dahil patay na si Moses, wala na si Moses, wala na rin yung pangako ko. Magpapatuloy ang plano ng Diyos kahit yung mga taong mahal natin sa buhay ay umuwi na sa Panginoon.
So, kaya lang, bilang tao, mararamdaman ninyo yung pakiramdam ni Moses na sabi ni Lord, lakasan mo yung loob mo. They feel. They know what this Moses was feeling at the time. Ano yung kanyang nararamdaman. Kaya yung sabi natin, yung issue on courage. Alam niyo, pag huminto na yung tapang mo, yung lakas mo ng loob, wala ka na magagawa eh. Alam niyo ba yung mga maraming martial artists? Pag sinabi natin martial artist, ito yung mga marunong sa martial arts. Marunong sa karate, marunong sa judo. Pag tinignan nyo yan sa ring at sa actual na labanan, matatapang yan at mahuhusay. Dahil meron sila mga techniques. Paano ba sumalag ng pambambo? Paano ba sumalag ng panaksak ng mga tsutilyo? Makikita mo yung kanilang husay. Pero alam niyo, sabi nga ng isang martial artist na kaibigan ko, pag ikaw daw ay natutulog, at pagkatapos ikaw ay naunahan. Natutulog nga yung karatista na yan, natutulog. Habang natutulog, pinagbabambo siya. Wala daw din yung magagawa kahit marami yung alam na techniques. Bakit? Kasi naunahan siya. This is the problem with the Christians today. Kung minsan pag naunahan tayo ng problema na we are not ready, napipigilan tayo, natutulala tayo. Minsan hindi na tayo makakilos, hindi na tayo makagalaw. Kaya dito, sabi nga ng Bible, kung mapapansin ninyo, Moses, my servant, is dead. I know you are emoting. Alam ko you're still mourning. But hey, Joshua, we had a task to do. So sabi ko nga, dalawang bagay yon. Emotionally, sabi nga, meron siyang ongoing trials. May kasalukuyan siya pinagdadaan ng pagsubok. At the same time, meron namang incoming task. Ito yung sinasabi ko. Sa buhay na Kristiyano, kaya kuminsan napakahirap eh. May pinagdadaanan ka, pero may assignment ka sa church. May pinagdadaanan ka, pero may gagawin ka sa camp. May pinagdadaanan ka, pero may problema ka din eh. Ang bigat nito eh. Amen, Pastor. Amen. Ang bigat nito eh. Ikaw mismo may problema, but you have to lead these people. You have to encourage these people. Kumbaga, ikaw mismo may sarili kang intindi, pero you have to think about others. Could you imagine? This is the kind of leadership that the Lord is looking to us. He is looking for kind of leaders like Joshua. Sino mo, Joshua, alam ko kamamatay lang ng iyong pastor na si Moses. Pero sabi niya, yung ongoing trials, hindi pwede huminto eh. Sabi niya, Joshua, hindi pwede huminto eh. Meron tayong incoming tasks. May upcoming task. So dito, sinasabi ko lang ay kahit marami tayong kanya-kanya mga pagsubok na dinadaanan ngayon, hindi naman natatapos doon sa pag-meditate natin ng ating mga problema lang. We always remember, meron tayong mga ministry na dapat natin gawin habang tayo nabubuhay. Parang isang tatay. Kung ang tatay ay breadwinner, hindi dahil masakit ang likod niyan, masakit ang balakang niyan, hindi na yan babangon. Babangon pa rin yan kasi maiisip naman niya, meron siyang pamilyang kakain na kailangan niyang sumweldo para sa kanyang pamilya. Makikita ninyo yung kanyang ongoing trial should not affect his mobility. Dapat ganun din tayo mga Kristiyano. Dito ang sinasabi niya, issue of courage. Nawala ba yung courage? Hindi nawala yun eh. Pero pinagdiinan yun ni Lord. Pati mga kasamahan niya, lakasan mo loob mo, Joshua. Susunod naman kami, Joshua eh. Lakasan mo lang loob mo. We will obey, we will follow you. Tutulong kami. So di ba, napakasarap na makita mo na ang mga leader natin kahit may personal na mga pinagdadaanan, pero gaganap pa rin ang kanilang mga katungkulan dahil para sa Diyos na makapangyarihan. So dito malinaw yon na when do stoppage start? Issue of courage. Issue of courage. Kaya ito, pinaulit-ulit ito ng ating Panginoon at ginamit ng iba't ibang mga tao. Ulitin natin yung Joshua ha. Samahan niyo ulit dito sa Joshua. Ang sabi niya dito sa verse 6, be strong and courageous because you will lead these people. Kumbaga, don't let your emotion be entertained at this moment. Huwag mo munang entertaining yung emotion mo. Please, because we have a ministry that we have to do. Huwag mo munang intindihin yan. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. See, issue of courage. Verse 6 yun. Verse 7, inulit-uli, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. So dito mapapansin nyo na ang sinasabi ni Lord, issue of courage. Tapangan mo.
Lakasan mo ang loob mo. Ngayon, ang maganda lang dito, sinasabi ng Bible, na bakit mo lalakasan ang loob mo? Kasi ang linaw ng kanyang sinabi rito. Lakasan mo yung loob mo sapagkat kasama mo ang iyong Panginoon. Tingnan niyo yung verse 9. Tingnan niyo yung verse 9 ha. Panglimang beses niya binanggit yung be strong and courageous. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ang kailangan mo lang sumunod, pero kasama ako ni Lord. Kasama ko si Lord. Yun ang sinasabi niya. Gampanan lang natin ang ating dapat gampanan, si Lord naman ay kasama natin. Yun ang sinasabi niya. So, ulitin ko lang uli, when do stoppage start? Issue of courage. Pag yung courage na yan, nawala na. Pero nilinaw naman na yung courage mo ay mag-uumpisa yan doon sa pagkakasalig mo sa Panginoon. Ibig sabihin yung tapang sa paggalaw, pagpapatuloy, paglilingkod ay dahil sa kasama mo ang Panginoon. Kaya lang tuloy-tuloy ang reminder pag binasa nyo, verse 6 hanggang 9, 5 beses inuli, do not be afraid. Sabi nun yung 5 beses, yung be strong and courageous. So 5 beses. So issue of courage. So ngayon, tanungin kita, natatakot ka na bang lumaban sa buhay? Dahil marami kang bayarin, marami kang problema. Ano ba ang inilalaban natin ngayon dito? Ikaw ba ay nakahanda pa rin lumaban kahit marami mga pagsubok? Ito ba ay issue of courage? So ito yung sinasabi sa atin ng Bible. Pinapaalala sa atin ngayong gabi ng banal na kasulatan, we will continue to go and do what is needed to be done because the Lord is with us. The Lord will be with you wherever you go. Amen? Okay. So yung number 1 ha, sabi natin when do stoppage start? Kailan nag-uumpisa parang gusto mong huminto? Una-una yung issue of courage. Issue ng courage. Number 2, ito yung issue of damage. Ano yung damage? Inom lang ako ng water ulit. Pasensya na. Okay, game. Ano ba yung issue of damage? Kasi si Moses namatay. Nung mamatay si Moses, emotionally affected si Joshua. Alam niyo mga experience ni Joshua, sobrang dami. Ang dami niyang experience. Nahati ang Red Sea. Moses was there. Great experiences in his Christian life. Eyewitness siya sa ginawa ng Diyos kay Moses. Sa makahimala ng Diyos because Moses was there. Ngayon si Moses, wala na. Moses is dead. So dito, nagkaroon ng damage sa kanya. Yung tinatawag ko na number 1, yung emotional damage. So tandaan nyo issue of courage. Number 2, issue of damage. Ano yung damages? Emotional damage yung number 1. At number 2, yung moral damage. Ano yung emotional damage? Ang emotional damage, siyempre, tao yan eh. Ang tagal niya kasama si Moses. Affected siya. Yun lang kasama natin sa church na hindi naman namatay. Lumipat lang ng church. Apektado tayo eh. Yung pa kayang papanaw. Yun lang kaibigan mo eh. Lilipat lang ng trabaho eh. Samantalang 2-3 buwan pa lang kayo magkasama, malungkot ka eh. Yung pa kayang mamamatay. Ganito itong nangyari dito sa kapatid natin na si Joshua, nalungkot siya. Emotional damage. So ang question ay ganito, how are you? May mga emotional damages ka ba? Tandaan nyo, kahit emotionally damaged ka, it cannot be a license for us not to continue. Because, makikita nyo dito, isa dito si Joshua na mayroong pinagdadaanan. At kahit may pinagdadaanan dito si Joshua, mapapansin niyo, hindi huminto yung kanyang pagpapagamit sa Panginoon. Tuloy pa rin yung kanyang pagpapagamit kay Lord. At ang sabi dito ng Bible, yung emotional damage na yan ay meron. Tanggap naman eh. Apektado talaga siya. Pero hindi naging dahilan para hindi niya magawa yung ministry na pinagagawa ni Lord sa kanya. Moses, my servant, is dead. You have to lead these people. You have an assignment. You have a ministry to do. Ito yung sinasabi ko eh. So tingin nyo ba yung magsasaka, kapag yung kanyang palay na dapat nang anihin ay naunahan ng bagyo, pagkatapos yung bagyo na yan ay talaga namang ibinuwal yung kanyang palay,
Ibig bang sabihin nun, hindi na siya uli magtatanim sa susunod na taniman? Ano bang gagawin ng magsasaka na to? Pupunta na lang sa sulok at mag-iiyak at sisisihin yung bagyo dahil sa kanya ay hindi na siya nakapagtanim uli. Hindi eh. Lumalaban yung magsasaka. Alam niyo ba ang Kristiyano ay inihalin tulad, lalong-lalo na ang mga manggagawa sa isang magsasaka. Hindi porke tayo ay sabihin natin nakaranas ng unpleasant circumstance, sasabihin na natin ayoko na maglingkod. Ayoko na. Bakit ganito? Ang dami nating questions. Yes, some questions cannot be answered at this moment. But as we continue, the Lord will reveal it to us why it happened. Bakit ito nangyari? So emotional damage, meron si Joshua. Pero nakita niyo naman, hindi yung nagpa-apekto, nakatawid sila ng Ilog Jordan. So ganun din dito, ano yung emotional damage na pinagdadaanan mo? Somebody hurt you? Somebody told something about you? Ano ba, nagsinagsabihan ka ng isang bagay na hindi maganda? Meron bang isang nagmarites sa'yo na ipinagkalat ka na kung ano-ano? Were you hurt? Emotionally damaged ka? Napahiya ka ba? So dapat hindi ito pwede maging lisensya para hindi tayo magpatuloy, lalong-lalo na sa mga pinagkatiwanan ni Lord sa atin na gawain niya. So ito yung sasabi nating emotional damage. Because if you have to read it, they were able to cross the Jordan River. So Joshua was there and he led all the people, all the Israelites to cross the Jordan River. Number 2, under ng emotional damage, hindi lang emotional damage nga na yan, under dun sa issue of damage, emotional damage. Number 2, moral damage. Why? Alam niyo ba, kaya moral damage yan? Joshua was not sure if the tribe of Gad and Manasseh will go with them. Bakit? Tandaan nyo, namatay si Moses. Meron niyang mga loyalista. Meron niyang mga loyalista. Ano yung mga loyalista niya? Ito yung, di ba, meron tinatawag na 12 tribes of Israel. Ang talagang dalawang tribe yan na loyalista talaga ni Moses ay yung tribe of Manasseh at tribe of Gad. Yan tribo na yan. Ngayon, yung dalawang tribe na yan, kumbaga, very, very close yan kay Moses. Ngayon, itong dalawang tribo na to nagsabi rin sa kanila na sasama kami sa iyo. Hanggat nakikita namin sinasamahan ka ni Lord, kung paano sinamahan ni Yahweh si Moses, sasamahan ka rin namin. So may kondisyon. Hanggat sinasamahan ka ni Yahweh, katulad ng pagsama ni Yahweh kay Moses, sasama rin kami sa iyo. May kondisyon. Napakahirap nun ha. Kaya siya may moral damage. Lord, paano pagka yung wala kang pinakitang himala, paano na? Hindi ko na madadala itong mga to. Kung minsan ganyan tayo sa ating mga nasasakupan. Lord, paano pag merong isang cell member na ay makipag-cooperate, Lord, paano ba to? Ayaw mo na maging leader dahil merong mga pasaway na mga cell leader. Alam niyo kung yan ang magiging basis natin, hindi tayo magtatagal. Napakaraming pagsubok sa paglilingkod sa Panginoon. Mag-interview kayo ng mga pastor. Hindi porke may mga umalis sa mga churches nila ay hindi na nila ipagpapatuloy ang panawagan ni Lord sa kanila. Sa atin may mga umalis. Pero okay lang, tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Hindi ka pwedeng huminto sapagkat merong panawagan si Lord na dapat natin gampanan. May moral damage yun, meron. Bakit? Apektado ka talaga katulad na nangyari ito sa ating kapatid na si Moses. So dito, sabi ko nga, ang number 2 natin, when do stoppage start? Kailan ito nag-uumpisa? Yan, pagka may issue na ng damages. Kumisa yung personal na buhay mo na tinitingnan mo, worth it kaya ako? Worthy kaya ako na mag-lead sa mga to? Ako ba, dapat ba? Minsan we question it. Tandaan nyo, nung ikaw ay maging worker, nung ikaw ay maging leader, yan ay kasama ng plano ng Diyos. Hindi yan nagkamali si Lord nung ikaw ay maging isang manggagawa. Nandiyan ka sa kinalalagyan mo dahil nais ng Diyos na malagay ka dyan. Amen? Okay, so, pag-usapan natin uli ang ating team ha. Kasi alam ko na kayo ay mga nakamute. Pero tanong ko lang, ano uli yung ating team? Sige nga, ano uli yung team natin? Kung nakikinig kayo, sige nga, mag-unmute muna yung iba. When do stoppage start? When do stoppage start? Stoppage start. Stoppage, ha? Stoppage. S-T-O, dalawang P. A-G-E. Stoppage. When do stoppage start? Start. Oo, yan. So, kailan nag-i-start yan? So, ano yung number 1 namin? Issue of courage. Issue of courage. Issue of courage. Issue of courage. Number 2,
Issue of damage. Issue of damage. Kasi may mga emotional damages tayo, may mga moral damages tayo, minamarites ka, pinamamalita ka, kung ano-ano, minsan ayaw mo nang magtuloy. So, ang calling ni Lord hindi nakabase sa kanila. Alam ni Lord, ano man ang klaseng buhay meron tayo, and yet sa kabila ng lahat ng yun, tinawag niya tayo para maglingkod sa Kanya. Bakit si Moses ba? Wala ba siyang weakness? Meron siyang weakness. Bago siya tinawag ni Lord, nakapatay pa siya ng isang Egyptian. Nakapatay siya ng isang Egyptian, and yet the Lord called him to lead the people of Israelites, the people of Israel, to divide the Red Sea. Would you imagine? Grabing ministry yon. Isang taong ex-convict, nakapatay, pero ginamit ng Lord para mahati ang dagat na pula. So yun ang ibig sabihin. Huwag mo sabihin marami kang weakness, marami kang mga iniintinding moral damages. Lahat tayo meron yan. Lahat tayo may mga epekto sa ating buhay. Pero we should not stop serving the Lord. We should continue. Ngayon, ano yung ating pangatlo? Sabi natin, when do you stop it start? Nag-i-start ito pagka mayroong tinatawag nating issue of courage, issue of damage. Tapos, ano yung pangatlo? Issue of linkage. Diba may word na link? Pakiclick mo nga itong link na ito. To link, tapos may AGE, linkage. Okay? Issue of linkage. Yung pagkakadikit mo. Bakit? Tingnan ninyo yung verse 9. Samahan niyo ako sa Bible, ha? Buksan niyo yung mga Bible. Sabi ng verse 8. Ito sabi ng Bible, verse 8. Keep this book of the law. Keep this book of the law. Sabi niya, always on your lips. Sabi niya, dili-dilihin mo ang kautusan niya. Palagi. At ang sabi ng Bible, meditate on it day and night. Ano ba minameditate natin? Ang minimeditate natin, yung negative comment nung isang nag-comment sa iyong pinost sa Facebook, hindi ka na makatulog doon kasi nagbigay ng negative comment. Ang hindi natin mawala sa isip natin minimeditate. Yung negative na comment sa iyo ng crush mo, pwede ba? Ha? Pwede ba? Dito sinasabi ng Bible, ang minimeditate dapat Word of God. Ayan o, dapat nakalink ang buhay natin sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, dapat tayo nakalink sa Word of God always. Ayan o, kaya linkage ang pinag-uusapan dyan. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything in it. Then you will be prosperous and successful. So, ang sikreto upang pagpalain na masagana at pagiging matagumpay ay huwag kang humiwalay sa kanyang salita na nagbibigay sa atin ng matinding gabay. So dito, sabi ng Bible, ulitin ko lang ulit, sabi ng Bible, linkage, huwag mong ihiwalay ang buhay mo sa Holy Book. Ang nangyayari, puro tayo Facebook, pero yung Holy Book, wala tayong linkage. Ang linkage natin, paggising sa umaga, cellphone agad, Facebook agad. Pwede ba Holy Book muna bago yung Facebook? Kaya dito, wala tayong masabi tungkol sa problema natin. Hindi natin mabigyan ng solusyon yung problema natin. Kasi nga, ang tingin natin lagi, Facebook, hindi Holy Book. Ang sabi ng Bible, we need to have this strong linkage. Kailangan matindi yung linkage mo sa Word of God. Dili-dilihin mo ito, sabi niya, huwag itong mawawala sa iyo. Dapat natin ito sa iyo palagi, araw at gabi. Tapos sabi ko, meditate on it day and night. Sabi niya, dapat namumutawi ito sa iyong mga labi. Ang tanong, ano namumutawi sa iyong mga labi? Wala lang. Ano, marites? Hindi naman siguro, dahil Kristiyano ka na. O ano ang namumutawi sa ating mga labi? In other words, you should keep on reciting these verses. Dapat meron ka laging mga talata na ipinamumuhay mo. Hindi lang yung basta sabihin natin na, hindi may live verse ako. Sapat na yon. Dapat hindi ka lang live verse. Dapat meron ka mga live verses. Marami, hindi lang isa lang. Ang linaw-linaw, kung gusto mo ng prosperity at gusto mong successful, it's an open secret. I-link mo yung buhay mo sa salita ng Diyos. May linkage. Mayroong pagkakaugnay na matindi. Ngayon, ano yung linkage na yon? Dalawang tinuturo ng linkage na yan. Ha? Linkage saan? Kasi una-una yung linkage to the Word and number 2, linkage to the Lord. Ulit ha, linkage to the Word and then linkage to the Lord. Ang linkage to the Word so that
Sabi niya, you will be careful in obeying everything written in it. So, kung minsan mapapansin mo, may mga ginagawa pala tayong ayaw ng Biblia kasi nga hindi mo siya binabasa carefully. Binabasa mo lang ito, you just read it with your eyes, but you don't read it with your heart. Dito, sinasabi niya rito, you have to read it, yes, pero dapat you read it by heart so that you will be careful in everything written in it. Ang linaw. So dapat maunawaan natin yun. So, pag alam mo salita ng Diyos, hindi ka ngayong gagawa ng anumang bagay na kontra sa kalooban ng Diyos. Kasi alam mo, yung salita ng Diyos. Ano pa? Hindi lang yung linkage to the Word, but linkage to the Lord. Kasi si Lord ang may sabi niyan eh. Kaya nga, bakit ka magkakaroon ng courage? Bakit ka lumalaban sa mga pagsubok sa buhay mo? Bakit lumalaban ka sa mga problema? Kasi alam mo, si Lord kasama mo. Isipin mo, kung di mo alam ang salita ng Diyos, saan ka kukuha ng lakas? Ano yun, sa tropa mo? Wala yun. Hanggang umpisa lang yun. Mapalakas ka man ng mapanood mo halimbawa ng isang motivational speaker na makita mo halimbawa sa Facebook, sa online, motivational speaker. Hanggang ganun lang yun. Ang isang speaker na talagang mapakinggan ninyo dapat ay somebody who preaches the Word of God. Karamihan ng mga motivational speaker, mga ano lang yan, mga stimulants. Gigisingin ka lang yan. Gigisingin lang ang diwa mo, pero it cannot transform you. The only thing that can transform you is the Word of God. Salita ng Diyos. Ang makukuha mo lang dito sa mga taong ito, they will inform you, but they will not transform you. Yun lang ang makikita mo dyan. Kaya dapat, ang saligan natin ng tapang, saligan o ugat ng yung pinagkukunan ng lakas ng loob para humarap sa buhay na to, yung salita ng Diyos. Dapat mayroong strong linkage ka kasi yung linkage na yon will lead you to the linkage to the Lord and linkage to the Word. Hindi mo ngayon masusuway ang Panginoon dahil alam mo ang kanyang mga salita. Hindi mo ngayon makikita yung sarili mo parang ang lulugo-lugo dahil alam mo yung salita ng Diyos. Bakit ba tayo lumalaban sa mga problema, mga pagsubok? Bakit ba nilalaban mo na, hindi, ang problema ito, madali ito masosolve to ni Lord. Bakit? Kasi alam mo yung salita niya. Paano kung di mo alam ang salita ng Diyos? Eh di dahil kang lulugo-lugo. Parang ang walang Diyos, para tayong mga ulila, para tayong walang Diyos. So dito sinasabi niya sa atin is issue of linkage. Tiyakin mo na nakalink ka talaga sa Diyos. Hindi ka lang nakalink sa Facebook. Dapat nakalink ka sa Holy Book. The Holy Book will lead you to the Lord and will lead you to His Word. At dito magbibigay ito ng lakas ng loob sa atin para magpatuloy na lumaban sa buhay na ating kinakaharap. Okay? So, ulitin ko lang uli ha. Ano yung ating team? Sige nga, kayo ulit magsabi dyan. Ano yung ating team ngayong gabi? Okay? Sige nga po. Ano yung ating team? When do stoppage to start? When do stoppage start? So, when do stoppage start? Ano yung mga issues nito? Ano yung issue number 1? Issue of Issues of courage. courage. Yan, issue on courage. Issue number 2? Issue of damage. Yun, issue on damage. And number 3, ano yung issue na yun? Issue of linkage. So, linkage yan. Linkage. Dapat nakalink tayo sa Diyos. Alam nyo ba? Kahit sabihin natin na magmatigas ang ulo natin ngayon, ayaw natin talagang mag-focus sa salita ng Diyos. Sige, gawin mo natin gusto mo magmatigas ka. Pero alam mo ba, sa dulo ng iyong buhay, pag panahon hindi ka na makahinga, kukonekta ka uli sa Diyos. Lord, tulungan mo ko. Lord, mamamatay na ako. Lord, hirap na ako. Doon pa ba ang gusto mong maranasan? Dapat ngayon pa lang. Wala pa. Ayos pa tayo. Kumonekta na tayo ng matino sa ating Panginoon. Amen? Magsabi nga yun ng amen yung iba dyan. Amen. 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 Okay, so ito yung ating conclusion. Ang conclusion natin, it does not matter how slow you move. Ulit ha? It does not matter how slow you move as long as you reach. Sino nagbibintilador? Ulit ha? May tao ba ron? Ulitin ko ulit yung sinabi natin ha. It does not matter how slow you move as long as you reach the finish line. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pag-usapan kung sobrang bilis mo ba, mabagal ka ba. Okay lang kahit ang movement mo sa iyong Christian life ay hindi ganun katindi as long as you reach the finish line. Basta meron bang ganun? Meron ba talagang mabagal na kumpisa tapos nakarating sa finish line? Oo, tanungin nyo yung mga snails. Nakarating sila sa arko.
Kasi kung di yung nakarating sa arko, walang mga suso. Wala tayong makitang snails sa garden. Bakit may snails? Paris din silang nakarating sa arko. Kaya huwag mo sabihin na ang mabagal, walang nararating. Nakarating sa arko ang mga snails. Kaya kung meron ka mga slow movements sa iyong buhay, huwag mo yung kainipan. Sesermonan ka ng mga snails. Sasabihin nila, oy, okay lang ang movement na slow as long as you reach the finish line. They were able to reach the finish line, yung arc. Bakit? Kundi wala na sanang suso ngayon kung hindi sila nakarating. So nakalabas din sila, siguro lang nung pabababa na sila, siguro na-overtaken sila ng ibang mga hayop dahil mga excited lumabas. Okay? So, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Yan ang mensahe ng ating Panginoon para sa ating Wednesday Word. Dear God, help us see the light. Give us hope, teach us wrong from right, so we don't have to hear their screams, and we can all just live in peace. Please show us how to love